Mga nakatagong gastos sa pagbili ng bahay man o lupa dito sa Pilipinas. Hello everyone and welcome back sa The Real Estate Desk Kudlaw, kung saan pag-uusapan natin ang realidad para sa responsableng kinabukasan. Yung akala mo na presyo lang ng lupa ang babayaran mo kung bibili ka ng property na nagkakahalaga ng 2 million pesos, baka iniisip mo na sapat na ang 2 million pesos mo na budget para sa pagbili ng bahay o lupa. Well, pag-isipan mo ng mabuti. Alam nyo kasi, marami ang nagugulat dahil pagkatapos ng bentahan, meron pa palang mga karagdagang taxes at fees na dapat mong bayaran. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga buyers ang nauubusan ng budget pag sila ay bumibili ng bahay o lupa. Kaya alam nyo, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga nakatagong gastos pag bumili ka ng property dito sa Pilipinas. Ito kasi ang mga gastos na dapat mong malaman bago ka bumili ng lupa o bahay. Unahin natin ang tinatawag nating CGT o Capital Gains Tax. Sa ilalim kasi ng batas, ito ay 6% ng selling price o zonal value o fair market value, alinman sa tatlo ang mas mataas. Alam nyo kasi, sa legal na pananaw, ang seller naman talaga ang may obligasyon na magbayad ng capital gains tax. Pero sa actual practice, ang nangyayari, may mga pagkakataon na napagkakasunduan ng buyer at ng seller na si buyer na lang ang magbayad ng 6% na capital gains tax. Kaya alam nyo, mahalagang malinaw ito sa inyong contract to sell o deed of absolute sale. Kaya bilang isang lisensyadong real estate professional, lagi ko itong sinasabi, huwag umasa sa verbal agreement. Lahat ng usapan tungkol sa gastos ay dapat malinaw at nakasulat sa papel. Pangalawa, ang DST o Documentary Stamp. Ang rate naman nito ay 1.5% ng selling price o fair market value, alinman sa dalawa ang mas mataas. Karaniwan, ang buyer ang nagbabayad nito maliban na lang kung may ibang kasunduan si buyer at sa seller. Ang DST kasi ang isa sa mga requirements bago mailipat ang titulo sa pangalan ng buyer. Pangatlo, ang tinatawag nating transfer tax. Ang transfer tax naman ay pinapataw ng local government unit o LGU kung saan matatagpuan ang property. Alam nyo, ang rate na ito ay depende sa lokal na ordinansa, ngunit sa karamihan ng mga lungsod at munisipalidad, ito ay hindi hihigit sa 0.75%, habang sa Metro Manila naman, ito ay umaabot sa 0.75% ng taxable base. Dahil magkakaiba ang ordinansa ng bawat LGU, mahalagang magtanong muna sa City o Municipal Treasurer's Office o yung tinatawag nating taga-ingat yaman. Pang-apat, ang tinatawag nating registration fees. Ang registration fees naman ay binabayaran sa Registry of Deeds upang opisyal na mailipat ang titulo sa pangalan ng buyer. Hindi ito fixed percentage dahil ang halaga ay nakabatay sa schedule of fees ng Land Registration Authority na depende sa value naman ng property. Alam niyo ba, kapag walang registration, hindi pa rin ganap na maililipat ang titulo sa pangalan ng bagong may-ari. At ang panglima, ang tinatawag nating notarial fees. Ang notarial fees naman, ito ang bayad sa notaryo para gawing public document ang deed of absolute sale at iba pang legal documents. Karaniwang nasa 1% hanggang 2% ng selling price ang professional fee ng notaryo. Bagamat maaari itong mag-iba, depende sa kasunduan at sa notary public. Bilang isang lisensyadong real estate professional, ito lamang ang maipapayo ko. Huwag lang tingnan ang presyo ng property, tanungin mo rin ang sarili mo. Sino ang sasagot sa capital gains tax? Sino ang magbabayad ng documentary stamp tax? Magkano ang transfer tax? Magkano ang registration fee? At magkano ang notarial fees? Kapag alam mo ang mga ito bago ka pumirma, mas makakaiwas ka sa hindi inaasahang gastos. Sa real estate kasi, ang tamang impormasyon ay maaaring makatipid sa iyo ng libo-libong piso. Alam nyo kasi, ang pagbili ng property ay hindi lang tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa pagpaplano, tamang impormasyon at matalinong desisyon. Kung may plano kang bumili ng lupa o bahay, siguraduhin mong alam mo ang lahat ng taxes at fees na kaakibat ng transaksyon. Kung may natutunan kayo sa video na ito, please don't forget to like, share, and follow The Real Estate Desk Kudlaw
para mas marami pang educational content tungkol sa Philippine real estate, laws, taxation, valuation, and professional practice. Maraming salamat at see you sa aking susunod na episode.